Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. Ayan mga kababayan at ito nga, binasag na. Yari Himas Reyes na. Breaking news, PBBM mas lumala. Aray ko po, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, no, post po ito ni Ma'am Kipi Chu, no? Nako, BBM supporter, good news. May good news po para sa kanila. Nag-improve na ang survey ng presidente. From -3, ito po ay pumalo na sa -15 na mga kababayan, up to 12 points ang itinaas, no, ng kanyang pagiging negative mga kababayan. So BBM extend for 20 years. Aray ko po. Yan po ay pang-aasar ni Ma'am Kipi Chu sa kanyang mga supporter ni President Bongbong Marcos Jr., no? Nako, mula pala sa -3. Ito po kasi yung balita mga kababayan, no? Post ni Attorney Rowena Guanzon to. Okay, ipakita nga natin, i-zoom in natin to. Sa President's, yung trust rating po ni President Bongbong Marcos Jr. Nasa 32% mga kababayan, ang average na po yan, no? Sa NCR 31, sa Luzon 46, sa Visayas 26, at sa Mindanao 8 lang po yan mga kababayan, no? 8 lang. Yung kay President Bongbong Marcos lang ang pag-usapan natin, wag na yung kay VP Sara, baka mas lalo po silang ma-high blood, diba? 32 po ang trust rating. Ang distrust po ay 47. Nako po. Diba? Mas lumala ang distrust mga kababayan. 47 minus 42. 32 minus 47 minus 32 mga kababayan. So yun po ang resulta. -15 na po. Ang trust rating, no? Distrust. Okay? Ng ating mga kababayan dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Mas lumala na. Mas lumala na po talaga itong si President Bongbong Marcos Jr. Wala na pong nagtitiwala sa kanya. Nako po, Ano po, ito basahin niyo natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Deserve, kapit tuko pa rin. Sa Pinklawan siya mataas. Cebu Duterte pa rin. Ayan, Cebu Duterte pa rin. Sangayon ba kayo mga Cebuano? Ang Cebu ay Duterte pa rin. Aray ko po. Ano nang nangyayari dito? Akala ko kasi noon, pag ikaw ay presidente, no? Hawak mo lahat no? Parang ikaw pinakamataas sa lahat ng mga sorbe-sorbe. Siyempre, ikaw ang presidente. Pero ngayon lang po tayo nagkaroon ng presidente mga kababayan na mas mas mababa pa kaysa sa barangay tanod ang kanyang ratings, trust ratings. Mas maganda pa nga ang mga barangay tanod, mga kababayan, no? Kasi mas pinagkakatiwalaan pa ng kanilang mga barangay. Diba? Siyempre, saan ka pupunta? Sa barangay tanod. Pero ang Pilipinas, nako, hindi na po pinagkakatiwalaan ang presidente. Alright, sa ibang balita naman po mga kababayan, ito, pasadahan po natin itong si Abante. Nako, sabi po dito ni Pastor Abante, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Wala na sila Ace Barbers, Dan Fernandez at Kong Paduano. Ako na lang po ang natitira. Abang tibay mo. Sana ikunin ka na. Ano ba yon? Yung mga pinangalanan niya ba ay wala na? Wala na po ba? Or wala na po sa Kongreso, nandiyan pa rin sa kanilang akala ko kasi no na maalam na rin, no? Wala na sila Ace Barbers, Dan Fernandez at Kong
Paduano. Eh di sumama ka na sa kanila para magsama-sama ulit kayo. Di ba? Wala naman pumipigil sa iyo kasi hindi ka naman nanalo. Ano ba ito si Pastor Abante? Walang pumipigil sa iyo kahit ngayon. Ha? Kahit ngayon, impronto, kahit ngayon mismo. Mawala ka dyan sa Kongreso. Okay lang po kasi hindi ka naman talaga nanalo eh. Diba? Pinadisqualify lang naman yung kalaban kaya nandyan ka ngayon. Huwag mo kaming artehan ng ganyan Abante, no? Wag kang umarte ng ganyan, no? Anyway, basahin natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Para di ka malungkot, ikaw naman ang susunod kay ako. Wag na. Wish po yan ni Cara David eh. Wala tayong magagawa kung ganun po ang mangyari, di ba mga kababayan? Kung sumunod po ito kay Akop, wala tayong magagawa. Yun po ang birthday wish ni ni Cara David, di ba? So, alphabetically, arrange Akop to Abante. Nako, dapat Abante muna bago Akop, di ba? Kung alphabetical po ang masusunod, dapat Abante muna bago Akop kasi AB tapos AC. Hindi, Abante muna tapos Akop ang sasunod. Di ba? Sige lang. Sige lang mga kabayan. At least, nababawasan po sila. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Na kung saan, ako po, ito, sabi po dito. Binasag na, listahan, nilabas na. Papasok lang breaking news kung Leveste may kumanta. Ito, pakinggan po natin ito mga kabayan. Pinost ito ni Congressman Leandro Legarda Leviste sa kanyang Facebook page. No? Ayan, may blue check, meaning legit yan. Narito na po ang 2025 DPWH budget per district summary file na ibinigay sa akin ni Yumaong Yusek Cabral. Po, yung una nating pag-uusapan of the hour is Congressman Leviste. Pinost na niya yung binigay sa kanya ni ni Yossi Cabral, yung mga DPWH budget per district summary file. Yung mga binuking na lahat dito ni Congressman Leviste at kitang-kita doon yung mga buwaya, yung mga malalaki, yung iba ang budget ng bawat distrito. Bukod dito, may outside allocable. May outside allocable naman na ina-allocate ng iba't ibang mga proponents. O ganito po, ginurgur ang ating pera kasama ang amendments o insertions o House, Senate, BICAM, pati na rin sa NEP, kaya umabot sa 1.041 trillion ang total budget for the year 2025 GAA. Sabi natin, hindi raw masama ang insertions. Hindi man masama ang insertion. Ang masama, kung ito maka-insertions na ito, ay meron pong mga government officials na ipinasok na sa kanilang bulsa at sa kanilang kondo. Kaya nga yung mga insertions yan, tapusin na natin yan. Kasi sasabihin na, hindi naman masama mag-insert. Hindi nga. Pero nandyan lahat ang kalokohan. Yung pork barrel dati, di ba? Iniiba lang ninyo yung pangalan Para po malinaw, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto. Okay? At hindi po para sa proponent. At ang karamihan, excuse me, hindi pa kasi naayos, ano ba yun? Hindi pa okay yung ubok ko, nandyan pa rin. At ang karamihan ng budget ay nasa labas ng allocable ng mga district congressman. Diyan na magsimulang kalokohan. At may iba pang mga proponent. Mabuting malaman ng publiko ang nilalaman ng DPWH budget upang maipagmalaki po natin ang ating mga proyekto. Tama naman. Dapat natin i-expose ito. Kasi kung titingnan ninyo yan ngayon, okay? Kung these projects are really existing, itong mga insertions, allocables, mga ganyan. Okay? Kasi kung hindi yan nag-i-exist, wala na. Busog lahat. Busog lahat ang mga congressman. Kung maaari ko pong ulitin, sabi ni Kong Leandro Leviste,
nakasulat dito ang mga pangalan ng mga district representatives. So makikita nyo ngayon ang mga pangalan ng mga congressman dito ha. Pero hindi sila ang proponent sa buong budget. Yan ang yaw-yaw nitong si Ridon. Hindi naman ako ngayon pa lang ako naibo na ganyan. Paano yan? Nakalagay yan sa sa party list mo. Sino magbe-benefit? Di ikaw. Kasi tinatanggi ni Ridon ngayon, Congressman Ridon. Yung hindi niya kamukha si Kokey. Tinatanggi niya na hindi siya ang nag-insert niyan. Sabi niya. Kasi hindi pa raw siya congressman at that time, blah blah blah, sa 19th Congress, kung ano man ang debate niya. Pero ang tanong, sino ka? Si Ridon. Sino si Ridon? Party list mo ang nabanggit doon. So sino ang magbe-benefit? Ikaw. Di ba? Kahit anong sabihin mo dyan. Nakasulat dito ang pangalan ng mga district representatives pero hindi sila proponent sa buong budget. Ang total allocables ng district representatives ay 401.3 billion pesos. Habang ang karamihan ng budget ay nasa outside allocable ng iba pang mga proponents. Kaya umabot sa 1 trillion, 1.041 trillion ang 2025 budget. Kaya nga, nung tinanong itong si Congressman Liviste sa isang reporter sa News 5 na ano masasabi niyo doon sa kay VP Sara na ganun raw, ang laki-laki ng mga 125 billion na confidential funds, blah blah blah, blah blah blah. Ano sabi ni Congressman Liviste? Bakit natin pag-usapan yan? Unahin muna natin itong allocables. Wala lang yan. Yung 125 na million na reklamo ninyo kay VP Sara, ang layo dito sa mga bawat isang congressman sa mga allocables. Correct. Di ba? Ganyan sila, kung paano nila siniraan si VP Sara. Mas inuna pa nila. Kasi nga mga kababayan, sila po ang nakikinabang, di ba? Sila po ang nakikinabang dyan po sa billions na pesos na yan. Sila po ang nakinabang personally. No? Sa 125 million, taong bayan po ang nakinabang. Yan po sa pinag-uusapan ngayon, sila po ang nakinabang. Nakinabang nga siguro ang taong bayan, pero mas nakinabang po sila. Diba? Ang siraan at isa publiko, kasi VP Sara kurapot, ganyan. So, kung kurakot si VP Sara sa isang 125 million, baliwalain na lang natin itong trilyon na dapat nating questionin. Billion. Wala sa kalingkingan yung mga reklamo nyo kay VP Sara. Ito yung unahin natin. Ito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Region. NCR. Ito, NCR. Ito lahat, mga district engineer, nakalagay yung pangalan. Sino yung Navotas Dio. Ayan. 19th Congress. Ayan yung mga pangalan, lakihan pa natin. Kung pwede pa itong malakihan. Ayan, tingnan nyo yung total budget. 2 million, 1 million, 1 million, 2 million. Ganyan po. Dito po, sa NEP restored. Dito nare-restore ng NEP, National Expenditure Program. Kasi dito sa NEP, dito ini-insert yung during the executive branch na yung mga, anong tawag doon, mga kanya-kanyang mga ahensya ng gobyerno. Okay? NEP restored, NEP total. Ayan. Sino ang naka-highlight dito? Manila City 6th District, Biniviendo Benny M. Abante. Ayan siya yung malaki. Isa sa mga pinakamalaki. Ayan. Diba? Ayan sila. Yan ang mga listahan ng mga pangalan. Hina-highlight dito si Abante, yung maingay. Diba? Kasi maingay eh. Ito pa. Ano natin? Page 2 natin. Ayan, yung page 2. I-post nyo na lang, ha? I-post nyo lang itong video kung gusto nyo makita itong mga pangalan na ito. Forward pa natin. I-post nyo na lang. Ayan, Ayan. Sandro Marcos. Ayan, Region 1. Umabot ng 12 billion ang total budget. Ayun. Yung mga projects na yan. Itanungin nyo na si Sandro Marcos dyan. Klaro-klaro yan, ha? Ano pa? Yan. Ito lang mga hina-highlights ng mga pangalan ng mga congressman. Ayan, si Eleanor B. Bigtang. Ayan. Eric Yap. Ayan, magkano Eric Yap? 6 million yung kay Eric Yap. From NEP na 1 million plus, 2 million NEP total. Ngayon naman, ang total budget 6 million. Bakit na 6 million yun? Di ba? GG tayo nito.
Maraming dapat i-explain ha. Example kasi lumalaki ang kanilang budget, di ba? Oh, magtataka ka. NEP, ano, ang tawag dyan is NEP restored, NEP total, pero ang total budget, paano yan ngayon? Di ba? Tingnan nyo yung kay Eric Yabo, 1 million yung NEP restored. Tapos naging 2 million sa NEP total. Pagdating sa budget, umabot ng 6 million. Bakit? Tingnan lang. So yan mga kababayan, talagang nagkakaroon po ng hocus-pocus, no? Pagdating po dito sa budget natin mga kababayan. Kasi biruin mo yung 1 million, naging pagdating na po sa GAA, lumalaki na po sila. For example na lang po yung may nabasa ko isang budget, di ba? Ng isang departamento. Halos yung sa presidente na lang, yung budget ng Office of the President, di ba? Halos madoble po ang laki, di ba? Ng budget nila doon sa propose at saka doon sa approve. Di ba? Yung linagdaan na, yung gaan na talaga. Halos doble po. Oh. Ibig sabihin nito mga kababayan, mayroon talagang gumagawa ng kalokohan. And I think the president knew about it kasi hindi niya naman pipirmahan yan kung hindi niya alam, di ba? Sabi niya nga, binasa niya po yung thousands of pages ng GAA, di ba? Binasa niya po isa-isa. Pero ganun pa rin. Baka natutulog po ang presidente nang binabasa niya po yun, ha? O meron pong ganun mga kababayan, di ba? Ako nga, minsan, pag nagbabasa ka, talagang medyo nakakatulugan mo yung yung binabasa mo, 'di ba? Pero anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan, i-comment nyo na lang. Maraming salamat po.